Magandang araw po. Dito sa mga pabo natin ay mayroon tayong napapansin kakaibang karakteristik din nila dito. So yun ay kakatapos nilang kumain lang, binigyan natin ng pagkain dito sa loob ng kanilang bahay na lang kasi maulan dito sa amin. Ayan o, maputik dyan sa labas. So pagkalabas nila ay may pagkain pa rin tayo nilalagay dyan sa mga gilid-gilid para mabusog sila lalo. Actually hindi ito yung unang pagkakataon na ganito yung sitwasyon na umuulan dito. At yan yung binibigyan namin. At napapansin namin maya-maya pagkatapos nilang kumain kahit busog na sila, abay pumupunta pa rin sila dun sa mga damuhan, nagpapaulan sila. So far naman kahit ganun yung ginagawa nila ay hindi naman sila nagkakasakit. Yun yung inaalala ko nung una ay baka magkasakit dahil nga sila ay sumusugod sa mga ulanan, naliligo sila. Sa kabila ng busog naman sila at meron man silang bahay na pwede silungan. So yan talaga yung gustong-gusto nila. Naliligo pa rin sila sa ulanan. Ang iniiwasan lamang din natin dito sa ganitong panahon ay yung mga pabo na nangingitlog kung saan-saan. Kung nangingitlog sila dyan sa damuhan at inaabot ng ganitong panahon na tag-ulan, ay nasasayang yung mga itlog nila, hindi napipisa. Sa ganitong panahon lang, hindi ko rin sila basta-basta napapainom ng tubig dahil ngay basa yung mga kinakain din nila dyan sa labas. Yung mga damo ay may tubig na. Kaya't yung mga vitamins nila na King's Vita Plus, hinalo ko na lang doon sa feeds nila para direkta na nilang makain. Marami pa rin mga nagtatanong no, paano nga daw ba mag-alaga ng pabo. Dito sa amin, sa pamamaraan naman namin, kapag nangitlog na yung mga pabo namin, ay pinalimliman lamang din namin doon sa inahin. Kasi yung mga pabo natin, itong mga inahing pabo ay nagalimlim din ito. Meron nga rito isang pabo namin na kahit natapos na maglimlim, lumilipat dun sa ibang itlog naman, nilimliman niya na rin. Ganon siya ka gustong-gusto maglimlim. Kaya lang namamayat siya lalo kasi kapag sila naglimlim, hindi rin sila masyadong lumalabas at kumakain. Minsan lang sila lumalabas o maalis dun sa kanilang itlogan. At kapag napisa na yung itlog ay hinihiwalay na namin, kinukuha namin yung mga sisiw. Dahil yung mga inahing pabo ay hindi rin magaling magdala ng sisiw. Kung minsan hayaan lang natin sa kanya ay dahan-dahang nababawasan. Minsan nauubos. Kaya tagad-agad ay kapag napisa na, hinihiwalay na yan, pwedeng ilawan yan kapag sobrang taglamig sa lugar natin, iniilawan yan. Para nag-brooding ka rin ng mga sisiw ng manok. Or kapag kaunti lang naman yung sisiw, hindi masyadong taglamig, sa amin, ang ginagawa namin dyan ay nilalagay lang namin sa karton, nililigpit namin tuwing gabi dun sa karton, tapos tuwing araw naman ay pinapakawalan na namin dun sa loob ng kulungan naman nila na labas ng karton nila. Tapos doon ay binibigyan din natin yun ng booster, yung mga pakain lang din sa mga sisiw ng manok. Tapos nilalagyan din natin ng vitamins para malakas din yung mga sisiw natin. Yung vitamins sa sisiw, ang gamit namin ay itong Intenso Plus naman. Pagkalipas ng mga ilang linggo niyan, kapag medyo kumakapal-kapal na rin yung kanilang mga balahibo, ay pinapractice na rin namin dahan-dahan. Mga 1 oras muna, nilalagay sa labas, tapos balik sa kulungan, tapos sa mga susunod na araw naman, ay ganun muli, medyo matagal-tagal na, hanggang sa masanay na rin sila dun sa labas. At yun, pinapakawalan na namin dun sa baba, lalo na kung tingin namin malalaki-laki na rin sila at hindi na sila naaapakan, basta matitibay na sila, malakas na sila doon na makipag-agawan sa pagkain. So yan ay pinapakawalan namin sa ganong stage nila. No, diyan na namin binibitawan sa baba. Minsan siguro yung mga 2 months, medyo malaki-laki na rin yan. Minsan kasi hindi rin kami nagbibilang ng mga months na yan. Tinitingnan lang talaga namin doon sa kanilang itsura, kung tingin namin ay okay na ito pakawalan, yun ang ginagawa namin. Sa stage nila yon na pinapakawalan na namin ay same na sila halos na mga kinakain. Pero dahan-dahan ding sinasanay yan actually doon sa kulungan pa lang na hinahaluan ng mga usual na kinakain natin doon sa mga pabo na nasa labas. Minsan yung mga leftovers lang ng mga palay, mga mais, yun yung mga binibigay din namin. At minsan naghahalo din kami ng feeds. Depende rin kung mayroon kaming pambili ng feeds. Kasi ang talagang pinakamarami, majority sa pakatuka sa kanila ay yung mga leftovers ng mga palay or yung mga mais na medyo mura. Kasi kapag madami na sila, medyo hirap din tayo sa gastos, no? Kasi medyo matagal din sila lumaki compared doon sa mga manok na broiler, diba? Kaya nga sila medyo mabilis lang silang lumaki, no? Medyo nagtitiis nga rin yung mga nag-alaga niyan kasi sobrang magastos din sa feeds, lalo pa itong mga ganitong klaseng alaga na hindi naman ganoon kabilis lumaki. No, matagal-tagal, mga ilang buwan pa yung ating titiisin sa pagbibigay ng pagkain. Kaya dito kailangan din natin maghanap ng sarili na nating mga formulation ng pagkain nila para makatipid-tipid, no. Kasama na din yung mga pagtatanim namin dyan ng azola, madre de agua. Actually, kangkong na may halong darak ay kumakain din sila kung sinasanay din natin. Pero kapag di sila sanay, kailangan talagang sanayin sila para masanay. Kasi minsan, no, kapag binibigyan natin sila na bigla sila naninibago sila, hindi talaga nila kinakain yan. Ganon din actually doon sa pagbibigay namin ng mais sa kanila nung una. Ayaw na ayaw nilang kainin. No? Tikim-tikim lang, konti-konti lang kinakain nila.
Pero habang tumatagal ay nasasanay din ito mga pabo. So, ganun lang. Napakalakas din naman nilang kumain ng mga damo din, no? Isa rin sa pwede natin itanim yung mga napier grass. Pwede rin natin ibigay yan sa kanila, pang merienda nila. No? Bukod pa dun sa mga mais, mga palay, mga leftovers na palay. No? Kahit na bahaw nga, ay nabibigay ko rin dito sa kanila. Kinakain din nila yan. So, yan lang yung mga pandagdag lang din natin sa pampatuka sa kanila. Bukod doon sa mga feeds na ibibigay natin. Actually, kapag may incubator tayo, okay din naman ang mag-incubator para mabilis din sila mangitlog. Lalo na kung gusto natin na mabilisan yung pagdami nila. Ang advantage kasi noon, no, kapag nangitlog na sila, kukunin natin, tapos ipunin natin yan. Kapag sapat na nakakasya doon sa incubator natin, ilagay natin. Tapos yung mga pabo natin, yung mga inahing pabo, ay mabilis lang din bumalik na mangitlog kasi hindi na sila naglilimlim. At kapag bago na rin sila mag-umpisa muling mangitlog, ay mas maganda na mapurga din natin sila. Sa amin naman, pinupurga namin yan. Bukod doon sa mga inahin, ay pati itong mga barako din at itong aming mga tali, yung mga medyo malaki-laki na, di ko alam kung anong tawag dito din. Sa amin kasi tawag namin tali dito sa Bisaya, yung medyo malaki-laki na ng konti na pabo. So yan, pinupurga din namin yan, sinasabay-sabay na namin sila lahat para ready na at kapag ka medyo nangayayat may manumbalik yung kanilang pangangatawan kasi mamamatay na yung mga bulati sa katawan nila. No, sa mga magtatanong kung anong gamit naming pampurga, ang pampurga natin dito itong worms to go. No, worms to go kasi double action ito eh. May albendazole tsaka meron din siyang praziquantel. At yun yung ginagamit naming pampurga sa mga pabo namin para talagang tanggal bulate. So ayan yung mga pabo natin. Yung iba pa nga nakikita natin ay nandiyan, nagpapaulan lang. Habang sila ay nagpapahinga, tinatago yung kanilang leeg. No? Nagpapaulan sila, siguro gusto rin nilang maligo. Actually, pwede naman silang sumilong dyan sa gilid. May mga sumisilong din sa gilid. At yan, may bubong naman dyan. Pero yun talaga, gustong-gusto talaga nilang maligo. Ito lang yung napapansin kong kakaiba rin dito sa mga pabo namin. Na kahit na ganyan na maulan, ay sumusugod sila. Hindi tulad ng mga manok, pag nilalamig ay hindi talaga lumalabas. Doon muna sila sa loob ng bahayan nila. So maging dito sa pre-range sa ating pabo, yan, marami rin silang silungan actually dyan sa loob. Pero yan, sumusugod pa rin sila sa ulanan. Na kahit ulan naman silang ginagawa, nakatayo lang. So yan talaga yung nature siguro nila. Based na rin sa observation namin. Siguro lang, kasi hindi pa naman tayo expert talaga dito pagdating sa mga pabo. So ayun po, no, sana ay nakapulutan nyo ng konting idea itong ating naging topic ngayon. Maraming salamat po.